O ito, according sa Philippine government mga kababayan, at itong isinumiting batas ng Cagayan de Oro Representative Ropos Rodriguez na ang pagpapakalat ng fake news ay gawing krimen. Nako, mga kababayan, una talaga si Sara dito. Sabi nga ni Yusik Claire Castro na paano nga ba makauwi si Digong dito kung ang kanyang abogado na paligiran ng mga fake news? Na si Maharlika, si Roque, si Sara, puro fake news yan eh. Tapos paano nga ba naman? Tanungin ko kay mga kababayan na, kasi ang sabi dito ni Representative Rufus Rodriguez ay gagawin niyang batas. Ang pagpapakalat ng fake news ay gawin niyang krimen. So una dito, si Sara. Bakit? Fake news yan eh. Tignan mo ang pag-persecute kay Roque dahil daw sa pagsuporta kay Roque sa kanilang mga Duterte, samantalang kaso ni Roque, human trafficking. Ito, pakinggan nyo mga kababayan ha. Nako, number 1 dito. Napakadaming DDS. Napakaraming DDS ang mamumulubi kapag ginawang krimen, itong pagpapakalat ng fake news, gagawing krimen sa batas. Panukalang batas na gawing krimen ang pagpapakalat ng fake news and disinformation. No, ipinasa ni Cagayan de Oro Representative Ropos Rodriguez. Ito po. Pakinggan nyo po mga kababayan. Save big on hotels, may ads lang. flights, and activities with the Agoda app. Download the app now. Inihain sa Kamara ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang House Bill number 11506 o ang panukalang batas upang gawing isang krimen ang pagpapakalat ng fake news at disinformation. Sa gitna ito ng... Narinig nyo mga kababayan, gagawing krimen, no? Sa batas ang pagpapakalat ng fake news. Alam nyo bakit kasi hindi nyo pagawing krimen? Si Sara Duterte at mga DDS, grabe ka fake news nila. Tingnan mo si Sara ngayon, kakasabi lang. Yung panggigipit ng presidente o ng gobyerno ng Pilipinas kay Roque dahil daw sa pagsuporta sa kanila. Samantalang yung panggigipit ng gobyerno ay dinaan po yan sa batas kasi si Roque ay may kasong human trafficking. At nagtatago nga siya. Diba? Tapos papaniwalain pa ni Sara, mga kababayan, na si Harry Roque daw nagbigay ng advice para mapadali ang pag-uwi ni Digong. Samantalang yung si Roqueng magbibigay ng advice, hindi makauwi-uwi. Kasi may kaso rin. Apakatanga. Di ba? Ba, Ma'am Ka-Vibes, Ma'am Susan Vergara, hello po. Anti-DDS ako, hello po. Gawing krimen. Eto na. tumitinding suliranin sa misinformation at disinformation sa bansa. Layo ng panukalang batas na patawan ng parusa gaya ng multa at pagkakakulong ang sadyang pagpapakalat ng mali at misleading na impormasyon. Tinayak naman ng kongresista na may nakapaloob na judicial safeguard sa panukalang batas upang maprotektahan ang freedom of expression. Ilang panukalang batas na ang naihain sa Kamara laban sa fake news at nakabinbin sa House Committees on Public Information at Information and Communications Technology. So yun na, Sara. Diyos ko, delikado mga DDS dito. Not only vloggers, but also yung mga supporter. Puro fake news. Oo. Lagi nilang pinapakalat na nakalaya na daw si Digong. Oo. Samantalang kung nakalaya si Digong, ba't si Sara nasa dahig? Anong ginawa pa ni Sara doon? Sumuko? Diba? Naku, tigil-tigilan nyo yan pag-fake news ninyo, pagpapakalat ninyo ng fake news, mga kababayan. Bakit? Ginawa ng krimen ni Congresswoman Ropos Rodriguez ng Cagayan de Oro Representative. Gawin daw krimen ang pagpapakalat ng fake news at disinformation katulad kay Sara Duterte. Naku, Sara, isa ka sa magkaroon ng kaso. Naku, meron ka nang 7 articles of impeachment na kakaharapin. Tapos ngayon, sasabihin mo na naman, yung pagpapanggigipit kay Roque ay dahil sa pagsuporta sa inyo, tigilan mo yung pagpapakalat mo fake news, Sara, mahiya ka naman. Sa bagay, DDS ka nga. Diba? SDS pala. Oo.
Klarong-klaro, mga kababayan. Kaya kung narinig nyo man, mga kababayan sa balita, mauuna po talaga dito yung mga DDS. Lalong-lalo na, katulad kay Jason sa, yung banlag ang mata, bungal, tapos lumpo. Isa yan sa lakas magpakalat ng fake news. Naku, meron pa yung yung dalawang magkakapatid. Yung tinatawag nating Rose Banat. Tapos may kaibigang parang gasol na napuno ng tato. Parang gasol na drawing-drawingan ng batang sanggol. Yung Rose Banat, nako, patay kayo dyan. Tapos meron pang isa na mukhang Godzilla. Yung nambudol dati sa community ni Bal Matubang. Sinong nakakilala kay Bal Matubang? Yung tumulong kay Lula Damiana. Yun, kasama yun na vlogger, yung sa Rose Banat. Yung dalawang magkapatid na tumitingin-tingin habang nagla-live. Tapos merong kaibigan na alalay na malaki katawan, parang gasol na drawing-drawingan ng grade 1. Nako, mga kababayan, delikado yan. Meron pang Harry Roque. Utang inang yan. Nangayayat niyan sa sobrang ka-fake newsan. Meron pang Marlica. Hindi na nagtatrabaho. Umasa na lang sa YouTube. Kasi mas marami pang time mag-YouTube kaysa sa linisan yung puwit ng kliyente niyang kano. Ay, Diyos ko. Nako, mga kababayan. Kawawa kayo, mga nilalang kayo. Di ba? Kaya tigil-tigilan nyo yan. Ito na, pagpapakalat ng fake news at disinformation ay gagawin ng krimen at ipinasa na ito sa Kongreso sa pamamagitan kay Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Naku, patay mga DDS. Maraming makukulong. Nakita nyo naman sa quad committee hearing, tri committee hearing, na ay Diyos mio Marimar. Wait lang po mga kababayan. So ayun po mga kababayan, ayan, I'm back. Kaya sabi ko sa inyo, tigil-tigilan nyo na yan, pagpipik news nyo. Kasi ginawa ng krimen. Nako, mangunguna si Sara dito. So yun lang mga kababayan. Dito tayo sunod. Sara Duterte pa rin. Mamumuro si Sara dito, mga kababayan.